Binueltahan ng Office of the Solicitor General ang legal maneuver ni Senator Bato de la Rosa. Pinasusuko na rin siya ng Makabayan Block sa ICC. May umaarangkadang balita, si Mari Ocampo. Nabulabog ang Senado sa paglitaw ni Senador Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Kasabay rin ito ang pag-unseal ng International Criminal Court sa kanyang arrest warrant. Ang sumunod na eksena, naglahong parang bula ang senador. Sumunod ang ilang kontrobersyal na hakbang. Naghain ang kanyang kampo ng petisyon para sa temporary restraining order sa Korte Suprema. Walang inilabas na TRO ang korte pero pinagkokomento ang gobyerno. Matigas ang naging sagot ng Office of the Solicitor General. Dapat ibasura dahil walang legal na batayan ang hiling ng senador. Nilinaw ng OSG na hindi kailangan ng local warrant mula sa Korte ng Pilipinas para magkabisa at maipatupad ang arrest warrant ng ICC. Sa ngayon, kinumpirma ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na pagpupulungan nila kasama ang legal team ng senador ang komento ng SOLGEN. Kanina, naghain ng resolusyon ng Makabayan Block para sa pagsuko ng senador sa ICC. Nakalagay din po, klaro, sa konstitusyon, sa rules ng Senado, no, na kapag beyond 6 years ang kaso ng isang individual, wala na pong immunities dyan. Ang klaro po, ang crimes against humanity, no, krimen laban sa sangkatauhan na hinaharap ngayon ni Senator Bato, ito po ay reklusyon perpetua. 40 years. Bukod sa mga mambabatas, 5 senador na rin ang naghain ng resolusyon na humihiling sa kanya na kusa ng sumuko sa ICC. Hindi rin maaari na yung institusyon mismo ng Senado ay kakanlong sa kanya. Kaya dapat din managot yung mga senador na umakto na parang barkada sila na pinrotektahan ang isang nagkasala sa halip na i-turn over based on a valid international warrant. Ipinaabot naman ng Akbayan Youth sa kalsada ng Kalayaan Avenue sa Quezon City ngayong Lunes ang kanilang protesta. Kabi-kabilang wanted posters na may larawan ng ngayoy international fugitive na si De La Rosa ang ipinakalat bilang panawagan na sumuko na ang senador. Ayon kay Akbayan Youth National Vice Chairperson Claire Lopez, dagdag pasakit para sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ang pagtatago ni Bato. Nananawagan din ang grupo na makiisa sa tinatawag nilang People's Manhunt para sa senador. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.